Anyway, Ball Connect, shoutout sa iyo. Dumako ho tayo mga kababayan. Nako, eto na. Bato de la Rosa na po tayo mga bossing. No? Bato de la Rosa po mga kababayan. Ano ba yung kay Bato de la Rosa? Ayan, mukhang may plano po sila bossing, no? Na magkaroon ng hearing sa Senado kaugnay po sa laban kontra droga o sa mga EJK na nasasangkot po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan mga boss, pakinggan ho natin kung ano po yung balita dito. Sa kabila. Ayan no? Si Bato. Pakinggan ho natin mga kababayan. Mag-i-inhibit si Senator Ronald Bato de la Rosa kung sakaling sa kanyang committee mapunta ang pagdinig sa mga kontrobersyal na war on drugs campaign ng Duterte administration. Diyan naman talaga mapupunta yan mga kababayan, di ba? Ito ay kasunod ng planong pagpa-file ni Senator Bongo ng resolusyon upang magkaroon ng parallel investigation ng Senado sa issue katulad ng ginagawa ng House Quadruple Committee o QuadCom. Baka hindi din magsi-attendan yung gusto nyong papuntahin dyan, sila Garma. Kasi kayo, ayaw nyong pumunta doon sa Kongreso. Binabaliwala nyo yung patawag ng Kongreso. Tapos makapal ang mukha ninyo na maggagawa kayo ng ganyan. Sasabihin nyo, hindi magiging bias ito. Kayo yung mga iimbestigahan nyo yung mga sarili ninyo. Di ba? Sabi tuloy sa inyo ni Rego, gawa ka ng investigasyon. Tapos sangkot ka sa iniimbestigahan, parang katangahan o kaengutan, no, di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, kapal ng mukha ni Committee Chairman. Committee Chairman. Kala ko nabasa ko Committee Chairman pala. In aid of protection for Duterte. Tuloy natin, ha? Tinayak naman ni De La Rosa na magiging patas ang kanilang pagdinig sa kabila ng kasama siya at si Senator Gos ay dinadawit sa aligasyon. Yung hindi ka pangalang kasama no? Yung pamumulitika nyo pangalang 'di ba? Naumpisahan yan mga bossing doon sa pamumulitika nila, doon sa PIDEA leak na 'yon. Gusto nila kasi bumagsak ang Pangulo, gusto nila madawit ang Pangulo doon sa cheche-boreche nilang bangag ang ating Pangulo. Ayun, wala pa din hong napapatunayan hanggang ngayon mga bossing. No? Hanggang ngayon, wala pa ding napapatunayan doon sa bangag-bangag nila. Di ba? Yung sinasabi ni Bato de la Rosa na, ayan may butas ng puncher. Anak ng tinapa. Tingnan mo, senador. Ganun ang pag-iisip. May butas ng puncher, kaya ano daw po yun? Kwalipikado daw po yung papel ni Morales. Di ba? Ang tanong, may napala po ba tayo doon sa PIDEA leak na yun? Wala lang. Bigla lang nawala na lang. Bigla lang walang karugtong na lang. Di ba? Yung pagpunta nila, mga kababayan, doon sa Davao, doon sa Kojik ni Kibuloy. Tingnan nyo, halatang halata, isang araw bago mahuli si Kibuloy, nagpunta sila doon. Para ano mababasa mo doon? Sasabihin kay Nick Torre, kay General Nick Torre, Nick, ihinto mo na yan. Kasi parang no way out ka na. Parang wala na Parang hopeless ka na. Di ba? Ganun yung sabi ni Bumalik ka na lang dyan kapag tingin mo na okay na lahat. Ano nangyari mga bossing? Kinabukasan. Di ba? Kinabukasan po. Huli si Kibuloy. Doon natin makikita mga kababayan na talagang itong mga ito, pagdating sa mga pahiring-hiring, ginagamit nila yung hearing para po sa pagpabor sa kanila. Wala pong maniniwala dyan. Wala pong maniniwala dyan. Ako, naniniwala po ako, miski mga DDS. Ang paniwala po niyan, ayun, okay, buti si Bato yung si Bato yung mag-hearing. Kasi alam nila sa sarili nila na ipapabor nila sa kanila. Di ba? Ang dalawang senador ay kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at taga-suporta ng war on drugs nito. Magsasalita na po, tahimik po tayo, magsasalita na po yung pinangalanan ni Shiro Kansaki na
comedy something, yung komedyante po, mga kababayan. Yun naman yung pagiging patas o pagiging one-sided is a matter of perception, no? But I will leave it to the public kung how they perceive my way of handling the investigation. Basta ako, I will stick to the facts. I will stick to the records. Hanggang doon lang tayo. Doon nga lang 'di ba mga kababayan, kapag ka nag-handle si Bato de la Rosa nung mga hearing na yan, mas maririnig mo po yung mga side nung kanilang mga kinakampihan. Kitang-kita mo po sa PIDEA leak nga sila Lasso, ilang beses ko lang mga narinig. Pero yung si Morales, hinahayaan niya lang magsalita. Pagka medyo nalayo sila General Lasso, mga kababayan, doon sa kanilang sinasabi, stop agad si Bato, stop! Wala yan sa pinag-uusapan natin. Pero pag si Morales, yung kanyang sinabi, tuloy-tuloy, malayong-malayo na. Halata mong meron silang gustong tahakin para kumonek, Para kumonek kay First Lady Lisa Marcos, para kumonek kay Pangulong Marcos. Tuloy-tuloy lang yun. Di ba? Tuloy-tuloy lang, hindi nila hinahayaan, hindi nila pinuputol, kahit wala na po sa topic. Kaya naman po, mga kababayan, ang sabi po ng mga congressman natin, sa pangunguna ni Congressman Benny Abante, imposible na hindi maging bias yung magiging hearing nila sa Senado. Eto time of the former president. The thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. So I would think that he would be more biased than actually balanced. Tsaka isa siya doon sa iimbestigahan mga kababayan. Kaya nga ako naniniwala na napakahina na po ng utak nung maniniwala dito kay Bato de la Rosa. Na hindi sila magiging bias dyan. Napakahina na lang po ng utak ng mga taong naniniwala kay Bato de la Rosa na dapat sila yung mag-imbestiga. Biruin mo, siya yung iniimbestigahan doon tapos maglalagay ng investigasyon sa Senado. Sila yung magiging committee. Sila yung iimbestigahan ng sarili. In that hearing. Welcome sa House Quadruple Committee o Quadcom co-chairperson na si Representative Benny Abante ang pagsasagawa rin ng investigasyon ng Senado sa anti-drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman kung si Senator Ronald Bato de la Rosa ang mangunguna sa pagdinig, naniniwala ang kongresista na hindi magiging patas ang pagdinig. Una nang inihayag ng senador na chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang balak nitong pagsasagawa ng drug war probe. Bago nahalal sa Senado, si Senator De La Rosa ang nagsilbing hepe ng pambansang pulisya nang ilunsad ng Administrasyong Duterte ang giyera kontra iligal na droga. Sa ilalim ng drug war, may ipinatupad umanong reward money para sa mga pulis na makakapatay ng drug suspects batay sa pahayag ni retired police colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma. Ayun mga kababayan, ayan yung cash flow. Nandiyan yung si Bato nandiyan si Bungo. Tapos sila yung mag-uumpisa doon sa hearing sa Senado. Magmumukha pong katawa-tawa ang Pilipinas dyan, mga bossing. Ako, alam ko, kayo, yung iba dito, sumusuporta sa kanila. Hinahayaan nyo lang maging katawa-tawa. Hinahayaan nyo lang maging comedy bar yung Senado natin. Lalabas po yan, mga kababayan. Pagka yan natuloy, lalabas po yan sa ibang mga pahayagan, sa ibang mga social media, sa labas ng bansa. Tingnan nyo sa Pilipinas. Only in the Philippines. Sila yung iniimbestigahan, sila yung nangunguna sa pag-iimbestiga doon. Only in the Philippine Senate. Hinahayaan yung maging katawa-tawa tayo sa labas ng bansa. Senator Bato, nadadawit sa umano'y issue sa cash reward system ang dating Special Assistant to the President at ngayon Senator Christopher Bongo.
Very good. May partner na kami sa Senado when it comes to investigation. Maglo-launch sila ng sarili nilang investigation. Senator Bato, doon po sa magiging pagdinig ng Senado, lalo na siya mismo po yung nadidiin sa issue ng war on drugs? Hindi. Ayon sa Quadcom, susubaybayan nilang mabuti ang gagawing pagdinig ng Senado, lalo na kung dadalo rito si dating Pangulong Duterte. Yun questionable pa din po yun. Yung mga pagdalo, yung sinabi ng dating Pangulo, napupunta ako dyan sa Quad Committee. O tapos, pinadalan daw po ng mga imbitasyon sabi ni dating Pangulong Duterte, wala akong nare-receive. Parang style Maharlika nga ho, mga boss. No? Pinadala ng subpoena, wala daw pong nare-receive. O. Hindi pupunta yan. Ako naniniwala ko hindi pupunta yan. Yung sinasabi niya doon sa interview na pupunta ako sa Quad Committee. Hindi pupunta yon. Ang pagkakabasa ko po diyan, kaya lang po sinasabing pupunta kasi po panahon ng election ngayon para magmukha pong mabango ang dating Pangulo, para magmukha pong walang itinatago. Pero ako naniniwala ko, labas sa ilong yun. Paalaala naman si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na kung matutuloy ang kaparehong investigasyon sa Senado, hindi ito dapat magamit bilang pananggalang ng mga senador na sangkot umano sa anti-drug war. Hindi rin anya dapat in aid of self-preservation ang mga investigasyon sa... Yan. Ganyan nga po talaga mga kababayan. Parang nagiging in aid of self-preservation nila Para po sa kanila. No? Bakit hindi sila makisali doon sa sa Kamara? Pinapatawag na sila doon. Doon maipapaliwanag talaga nila ang kanilang sarili. At ako naniniwala mga boss na kung talaga pong totoo yung mga sasabihin nila doon, kayang-kaya nilang sabihin. Kung sila, alam ko naniniwala sila, bias yung mga nasa Kongreso. Pero po, mga kababayan, kung alam mo na totoo yung sasabihin mo, kayang-kaya po nilang talunin yung pagkabias ng Kongreso kung yun po yung iniisip nila. Lalo po, katotohanan ang sasabihin nila.